Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na, umami na po sa wakas po mga kabida. Ito kong si Ombudsman Boying Rimulya po na meron talagang meeting po. Okay, sa pagitan po niya mga kabida at ito kong dalawang mga investigador mula sa International Criminal Court po. At kasama daw mga kabida sa meeting na yon, ito kong si dating Senador Antonio Trillanes IV. So, ibig sabihin po, tama po yung isinuwalat po mga kabida ng 18 mga dating sundalo po na naging security aid po ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Alright? Eto, babasahin ko lang po yung admission po ni Boying Rimulya mga kabida sa article po ng The Billionaire News Channel. Rimulya admits meeting with 2 ICC investigators. Ombudsman Jesus Crespin Boying Rimulya admitted that he met with 2 investigators from the International Criminal Court along with former Senator Antonio Trillanes IV at his residence after former President Rodrigo Duterte was arrested and brought at The Hague to face his crimes against humanities case linked to his administration's war on drugs. In a radio interview, Rimulya shared that he sees nothing wrong with meeting those connected to the ICC as Filipinos are the ones testifying against Duterte, and as a justice secretary back then, it is his duty to protect them. His admission was after 18 supposed ex-Marines bared that several ICC officials met with Rimulya at his residence. Ayon. Now, ang sabi po ni Rimulya, wala naman pong masama po doon eh. Wala po siyang nakita daw masama doon ho sa pakikipagkita po, mga kabida, sa mga taga-International Criminal Court, Okay, kasama ito hong si dating Senador Trillanes. Excuse me, Mr. Ombudsman, tila nakalimutan mo ata, yung commitment po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na hindi po makikipag-cooperate ang gobyerno, ang Marcos administration, in any way, okay, sa International Criminal Court. Matapos po tayong lumabas po mga kabida, noong 2019, O bakit nakipagkita ito kung si Boying? Si Boying that time was the alter ego of the President, bilang Secretary po ng Department of Justice, po, mga kabida. So parang yung pakikipagkita po niya doon ho sa mga investigador po ng ICC, parang si Pangulong Ferdinand Marcos na po yung nakipagkita po sa kanila po, mga kabida, Kasi alter ego eh. Alright? So paano ho hindi masama yung ginawa po ni Boying na where in fact na malinaw po na lumabag doon ho sa commitment po ng Marcos administration po, mga kabida. Diba? So, naglulukuhan ng ba tayo dito? Always po sinasabi po ng Marcos administration na in any way, hindi po makikipag-cooperate po ang Marcos administration, okay, dito ho sa International Criminal Court. Yung paghuli nga, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kabida, malaking question na po yun. Kung bakit nangyari po yun, mga kabida, kung talagang may commitment ito hong Marcos admin, na hindi po sila makikipag-cooperate po sa investigasyon po ng International Criminal Court. Alright? Mga kabida. So doon pa lang, medyo ekis na po. Okay? Ito hong si Pangulong Marcos. And then here comes, pinatunayan po mga kabida na talagang mayroong kooperasyon po, ito hong administrasyong ito dito ho sa ginagawang investigasyon po ng International Criminal Court, mga kabida. Diba? Inamin na po mismo, ni Boying eh. Oh. Diba? Yung pagpasok po dito sa Pilipinas ng mga taga-International Criminal Court, anong ibig sabihin po doon? Okay? Binigyan po ninyo ng access. Alright? Tapos, nakipagkita pa. Okay? Ang dating Secretary ng Justice Department po, sa mismong bahay po niya, mga kabida, po? Diba? Oh, tapos sasabihin po ni Secretary Rimulya, wala naman pong masama po doon. Ano bang masama po doon?
we were just defending the victims. Alright? Bakit? Nasisiguro ba ninyo na yung mga biktima po ay talagang mga inosente, ano? Mga kabida? Yun yung tanong po eh. Nasisiguro ba ni Rimulya, mga kabida, na itong mga biktima po ng war on drugs, AGK, di umano, ng dating administrasyon po, mga kabida, ay mga inosente po ito. Wala hong kinalaman sa illegal na droga po, ano, mga kabida. Natural, sasabihin talaga, no, ng kampo po ni Trillanes at saka itong pamilya po ng mga biktima na inosente po yung kanilang mga kamag-anak, ano, na napatay, okay, during the war on drugs campaign, ano, sa ilalim po ng Duterte administration, ano po, mga kabida. So, parang niloloko lang po tayo dito, ano, mga kabida, ng administrasyong ito. Okay? Kumbaga, ibang sinabi po ng Pangulo, iba naman po yung galaw po ng kanyang sekretary, ano, mga kabida. Ano ba talaga ang totoo dito? Okay? Sino ba talaga ang nagmamando po, mga kabida? Ang Pangulo o si Rimulya? Ganun lang po yung tanong eh. Diba? Kaya nga nakakalito eh, ano, mga kabida. Hindi po natin tuloy alam kung ang sinabi ba ng Pangulo itim, okay, o puti. Kasi paiba-iba eh, ano? Kumbaga, ito yung sinabi po ng Pangulo, pero pagdating mo sa galawan po, mga kabida, iba po ang interpretasyon, ano? Okay? Pag sinabi po na hindi po makikipag-cooperate ang Marcos administration in any way, ibig sabihin po ng in any way, kahit po sa pagkikipagkita, kahit po sa tawagan po sa telepono, ano, mga kabida, yun po yung ibig sabihin po na in any way. Yung palang pakikipagkita po ni Rimulya sa bahay po niya, no? Dito ko sa mga investigador po ng International Criminal Court. Malinaw po yun, ano, na sumuway po si Rimulya doon ho sa patakaran po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Maliban lang po siguro, mga kabida, na meron pong basbas po, ano, mula sa Pangulo. Diba? Maliban po siguro kung mismo ang Pangulo po ang nag-utos po na makikipagkita po si Boying po, ano, doon ho sa mga investigador. Oh, diba? Malinaw na hindi po maganda. Okay? Malinaw na masama po yun. So wag pong sabihin po, ano, ni Ombudsman Boying Rimulya, mga kabida, na hindi po masama, walang masama doon ho sa pakikipagkita po niya sa mga investigador ng ICC, mga kabida. Masama po yun. Okay? Hindi po kanais-nais po. Okay? Dahil para bang sinasabi po, ano, mga kabida, na ituhong pagdakip dating Pangulong Duterte at pagdala ho niya sa International Criminal Court, pakana po ng gobyernong Marcos, mga kabida, no? Diba? Parang sinasabi po na itong paghuli po kay Duterte at pagdala ho niya sa International Criminal Court ay kagagawan po ito ng Marcos administration, ano? Tumalima po sila doon ho sa utos po ng International Criminal Court. Where in fact, wala na po tayong obligasyon sa kanila, no, mga kabida, dahil hindi na po tayo miyembro since 2019 pa po. Pero dahil Duterte at kailangan na pong i-dispatcha po, mga kabida, at kailangan na pong dalhin po sa ibang bansa, ayun, ginamit po nila itong Interpol para ma-justify yung paghuli po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil daw sa commitment daw ng Pilipinas sa Interpol at hindi po sa ICC. Yung warrant, saan pala nanggaling yun? Diba sa ICC, hindi sa Interpol yun. Kumbaga, ginawa lang courier po ng ICC itong Interpol, mga kabida, no? Para lang po may serve itong warrant of arrest dito sa Pilipinas. Kung talagang seryoso po ang Marcos administration, kung talagang seryoso po sila sa kanilang sinabi po, ano, na hindi po sila makikipag-cooperate po sa ICC in any way, sana hindi po nila pinansin yung Interpol. Kasi meron naman po silang justification doon ano, kung bakit hindi po nila pwedeng tanggapin yung warrant of arrest, ano, mga kabida. Dahil ang warrant of arrest po ay nanggaling sa ICC, hindi po nanggaling originally sa kanila. So meron po silang justification. Pwede ho nilang i-refuse, okay, itong warrant of arrest, mga kabida, no? Laban ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Pero ang ginawa po, yun, hinuli ang dating Pangulo, mga kabida. Alright? At hindi pa po nakontento, dinala pa sa The Hague, Netherlands. At ngayon, nakakulong po ngayon doon, mga kabida. Po. Okay? So para po sa inyo, mga kabida, hindi ba masama yung ginawa ni Ombudsman Boying Rimulya, na nakipagkita po sa mga investigador po ng ICC, mga kabida, during the time na siya po ay secretary pa, ng Department of Justice, mga kabida. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all, para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.